si Simeon, isang mayamang, mag-aalas at malapit sa kaibigan at katapatang loob ng Espanyol na Gobernador General. Nagbabalik ako sa Pilipinas upang itakas ang pinakamamahal kong si Maria Clara. Maghiganti at magsimula ng revolusyon. Ako si Basilio, isang nalalabing apoy sa gitna ng dilim. Pilit na pinapaypay ng pangarap ngunit tinatangay ng hangin ng pagkakapi. Anak ako ng isang inang nabaliw sa dalamhati. Isang aninong nilamon ng kawalang katarungan. Sa paglipas ng panahon, ako'y naging isang halamang pilit na lumalago sa tigang na lupa. Nagsusumikap umangat sa pamagitan ng karunungan. Sa pag-asang ang liwanag ng edukasyon ay magiging mitsa ng tunay na pagbabago. Ngunit hanggang kailan mananatiling tahimik ang apoy bago ito maging isang lagablab? Ako si Sagani, mahirap na estudyante ng Abogasya Makata at matalik na kaibigan ni Basilio. Sinusuportahan ko ang hakbang upang magkaroon ng isang akademya. Isang akademya na kung saan ang mga idyo na katulad ko ay maaaring matuto ng wikang Espanyol. Ako ay pamangkin ni Padre Florentino. Sa panahon ko, wikang walang pagkakasalang mga kabataan sa nagtatanim ng sama ng loob at galit sa mga praile. Ang kasalanan ay nasa nagtuturo. Silang mga nagtuturo na hindi kailangan magkaroon ng malayang kaisipan. Ang mga praile ang siyang may pananagutan na hubugin ang mga birheng kabataan sa isip at katawan. Ngayon, natupad na ba ng mga praile ang kanilang mga pananagutan ito? Ako si Padre Salvi, tahimik, mapagmasid, ngunit makapangyarihan. Hindi ko kailangan magtaas ng boses para mapatakbo ang San Diego. Isang kumpas ko lang may babagsak. Si Ibarra isang hadlang na dapat mawala. Si Sisa isang patunay ng aking kalupitan. At si Maria Clara isang kagandahan. Hindi ko maaring angkinin, ngunit hindi ko kayang palayain. Ako si Padre Salvi, sigaw kundi aninong unti-unting sumasakal. Lupa, pawis, dugo. Ibinuhos kong lahat para sa aking munting bukri. Ang aking yaman, ang aking buhay. Ngunit anong ginawa nila? Ninakaw nito ng walang awa. Pinilit kong lumaban, ngunit sa bayang ito, ang batas ay para lamang sa mayayaman. Ako isang magsasaka, noon ngayon isang tulisan. Hindi ako masama, pero kung hustisa ang ipinagkait sa akin, ako mismo ang kukuha nito. Sabi nila ako ang perpektong Filipina. Maganda, mahinhin, isang babae na sa tamang landas. Ngunit, bakit pakiramdam ko isa lamang akong anino? Hindi ako si Paulita Gomez. Ako ay isang pangalan na idinikta ng lipunan. Ang kagandahan ko hindi akin, kundi para sa mata ng iba. Ang buhay ko hindi para sa akin, kundi para sa sino mang pipiliin ng mundo para sa akin. Sa bawat kumpas ng abaniko ko, nakatagong mga tanong na hindi ko kailan maaaring bigkasin. May halaga ba ang damdamin ng isang babae sa mundong ito? May kalayaan ba akong pumili? O ang aking kapalaran ay matagal nang naisulat bago pa man ako matutong mangarap? Isagani? Juanito? Hindi mahalaga. Ang tunay na tanong, kailan ko kaya pipiliin ang sarili ko? Ako, si Paulita Gomez, isang pangalan, isang mukha, isang pangarap ng iba. Ngunit kailan ako magiging ako? Kailan ako magiging higit pa sa isang anino? Siguro, hindi ngayon. Ngunit darating ang araw. Darating ang araw. Ako si Maria Clara de los Santos at ako'y madalas ding tawaging Clarita. Ako ang nag-iisang anak nila Doña Pia Alba at Kapitan Tiago.
pinakamagandang bituin at nag-iisang mutya ng San Diego. Ako ay may katangiang mahinhin, maganda, masunurin, mapagmahal at kilala bilang may kalinisang puri. Bilang isang babae, ako ay madalas ding ilalarawan bilang isang mestisa. Bilog ang mga mata at ito ay marahil ang naging pamantayan ng kagandahan sa Pilipinas. Ako, si Juliana de Dios mula sa El Filibusterismo o mas kilala bilang Huli, anak ni Kabesang Tales. Ngunit ako'y hindi nakapag-aral dahil sa pagkakabaon ng aking ama sa utang. Kaya't mas kinailangan kong magpaalipin kay Hermana Penchang upang makapagbigay ng salapi sa mga humuli sa kanya. Mayroon akong kasintahan. Siya ay matalino, mapagmahal, mapagkakatiwalaan, mabait, at ang higit sa lahat, tapat na nanginibig. At walang iba kundi si Basilio. Nang makulong si Basilio, ay lakas loob akong humingi ng tulong kay Padre Camora. Kahit na alam kong may lihim nitong pagnanasa sa mga kababaihan. Dahil sa taglay kong asal na pinamalas ko sa aking kagandahan mula sa bayan ng San Diego, ay mas pinili kong tumalon sa tore ng simbahan kaysa naman ang mabuhay ng walang dangal o dignidad. At ito ang naging sanhi ng aking pagkamatay. Ako si Kabesang Andang, isang ina na may tanging pangarap, ang mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking anak na si Placido. Pinag-aral ko siya sa Maynila, kahit mahirap, kahit kapos kami sa pera, ginawa kong lahat para hindi siya matulad sa akin, isang karaniwang tao na walang laban sa mundo. Ngunit ano ang nangyari? Bumalik siyang puno ng galit, puno ng hinanakit. Ayaw na niyang mag-aral. Sabi niya walang saysay ang pagsisikap kung puro pang-aapi ang kanyang natatanggap. Masakit ito sa akin bilang ina. Ano ang gagawin ko? Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Panginoon, ito ba ang kapalaran naming mahihirap? Kailan ba matatapos ang paghihirap namin? Hanggang kailan ko titiisin ang takot na baka isang araw mawala na sa akin ang aking anak? Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano, pero hindi ako susuko. Hindi kita pababayaan. Anak, lalaban tayo sa kahit anong paraan. Ako si Hermana Bali, isang kilalang Hermana sa aming bayan. Hindi ako mayaman o makapangyarihan, ngunit ako'y pinagkakatiwalaan ng mga tao. Madalas nila akong lapitan upang humingi ng payo, lalo na sa oras ng kagipitan. Ako ay matulungin at may malasakit sa kapwa. Sa kabila ng aking pagiging mapagpayo, may hangganan din ang aking magagawa. Hindi ko kayang labanan ang mga mapang-abuso, at madalas ang aking tinig ay nawawala sa harap ng mga may kapangyarihan. Ako ay sumisimbolo ng mga ordinaryong mamamayan. May malasakit ngunit walang sapat na lakas upang magbago ng sistema. Ako ang larawan ng lipunang natutong magtiis, umaasa na balang araw ay magtatagumpay ang katarungan. Hay nako! Napakarami na ng mga tao, napakaingay at sobrang gulo. O kayong mga hampas lupang Indyo, hindi ba kayo magbibigay galang sa akin? Ako ba'y hindi niyo kilala? Bueno, ako si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña. Tignan niyo ang kolorete sa aking mukha, ang kulot at kulay sa aking buhok, ang magaganda at magagara kong kasuotan na tila para lamang sa isang mestiza. Kaya kayong mga Indyong singitim na mga aita, dapat igalang niyo ako. Hay, naalala ko noong bata pa ako, maraming nang niligaw at namamangha sa aking kagandahan, ngunit tinaboy ko sila. Kasi ba naman, bakit ako magpapakasal magpapasakal sa isang Indyo? Hindi ito maaari. Bata pa lamang ako'y alam ko ng mga Espanyol ang magpapakasal sa akin. At ito ang aking dream boy, si Don Tiburcio de Espadaña.
Ako si Pepay, isang mananayaw, maganda, kakaiba kung magsalita, at may koneksyon sa makapangyarihan. Sabi ng iba, mapaglaro ako, pero sa mundong ito, kailangang maging wais para mabuhay. Oo, malapit ako kay Don Custodio, at may nagsasabing kaya kong impluwensyahan siya. Pero hindi ba't lahat ay may paraan para makuha ang gusto nila? Hindi ako revolusyonaryo, pero hindi rin bulag sa katotohanan. Alam ko na sa larong ito, hindi emosyon, kundi diskarte ang panalo. Ginagamit ko ang sayaw, ngiti at koneksyon. Iyan ang paraan ko upang gumalaw. Ako si Sinang, isang dalagang masayahin, prangka at puno ng sigla. Kilala ako sa aking pagiging palabiro at madaldal. Ngunit sa likod ng aking masasayang tawa, ako ay may isang pusong tapat at may malasagit. Mula sa isang mayamang pamilya bilang anak ni Kapitana Tika at Kawan, hindi ako nagpapadala sa yaman at kapangyarihan. Mas pinapahalagan ko ang tunay na pagkakaibigan, lalo na kina Paulita Gomez at Basilio. Ako ang sagisag ng liwanag at pag-asa sa isang nobelang puno ng galit at paghiganti. Sa mundo ng kasakiman at pang-api, ako ang tinig ng kasiyahan at pagkalinga. Hindi ko hinahayaang lamunin ng lungkot ang aking paligid, at sa oras ng pangangailangan, isa ako sa unang nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Sa isang mundong puno ng sigalot, pinapaalala ko na hindi laging galit o dahas ang sagot. May puwang pa rin para sa pagmamahal, pagtawa at pag-asa. Ako si Sinang, hindi isang bayani, ngunit isang kaibigang tapat at handang maging ina. Ako si Kapitana Tika, ang butihing may bahay ni Kapitan Domingo. Sa mata ng iba, ako'y isang ulirang asawa, masunurin, mahinahon, laging nakatabi ng aking esposo. Ngunit sa kaloob-looban ko, may gumagabag sa akin. Bakit nga ba ang papel ng isang babae ay laging nasa anino ng kanyang asawa? Si Domingo ang nag-uutos, si Domingo ang nagpapasya. At ako'y sumusunod. Hindi ko man gustuhin, ito ang itinuturo sa aming mga babae. Ay dapat mapagkumbaba, dapat tahimik, ngunit may sarili akong isip. May nais din akong sabihin, may pangarap din akong gustong abutin. Hindi ko man ipagkakaila, mahal ko ang aking pamilya. Ako, si Sandoval, isang Kastilang salungat sa mga ginagawa ng kanyang kababayan at nagpatuloy ng pag-aaral sa Pilipinas. Ako'y sumisimbolo sa mga Kastilang may awa sa mga Pilipino. Tulad ng aking mga kapwa, ako rin ay humihingi ng ekwalidad na pilit nilalayo ang kalayaan na dapat sa amin. Isa rin ako sa mga taong may nais ng pantay-pantay na pagtrato sa mga tao. Napasa ko at napagtapos sa pag-aaral. Ginamit ko ang aking manipis. Ako si Padre Milon, isang Dominikong pari at guro ng pisika sa Universidad ng Santo Tomas sa nobelang El Filibusterismo ng Jose Rizal. Kilalang mahigpit at mapang-api sa aking mga estudyante tulad ni Placido Pinente na madalas kong pinapahiya sa klase. Pagamat may malawak na kaalaman sa pisika, ako ay may mga pagdududa sa mga pangunahing teorya ng agham tulad ng heliocentrism. Ang aking karakter ay sumisimbolo sa hindi makatarungang sistema ng edukasyon noong panahon ng Kastila. Ang aking mapang-abusong pamamaraan ng pagtuturo, kabilang ang pagpapaya sa mga estudyante at higit paggamit ng mga kagamitan sa laboratorio, ay nagpapakita ng depekto ng kolonyal na edukasyon. Si Pekson, laging nasasangkop sa mga sapin.
Hindi ako basta-basta't naniniwala sa mga sinasabi ng iba, lalo na kung ito ay may kinalaman sa gobyerno at politika. Lagi kong iniisip ang mga posibleng panlilinlang o masamang epekto ng isang desisyon. Hindi ako natatakot na ipahayag ang aking opinyon kahit ito ay salungat na iniisip ng iba. Kahit minsan ay masakit pakinggan, naniniwala ako na mas mabuti ang makatotohanang usapan kaysa sa mapanlinlang na kasinungalingan. Ako si Hermana Penchang, isang mayaman at reliyosang babae na pinaniniwalaang ang kabanalan ay nasusukat sa dasal at pagsunod sa mga aral ng simbahan. Tulad ng isang kandila, ako ay nagliliwanag sa pananalig. Ngunit hindi ko namamalayan na ang aking sariling liwanag ay nakakapaso sa iba. Ako rin ay isang gintong barya, kinang ng yaman at pagiging mapagbigay sa simbahan. Ako rin ay isang hawla, tila nagbibigay ng proteksyon at patnubay, ngunit hindi namamalayang nakakulong sa aking paniniwalang inosenteng Julie. Sa aking paniniwalang ako ay makadiyos, hindi ko napagtanto na ako mismo ay isa sa mga humahadlang sa tunay na kalayaan ng aking kapwa.